Hello guys, welcome back to my channel. Kami ni Mateo Luis. Hello. Yan, tayo po ay mag-share lang ng konti tungkol sa presyuhan ng ampalaya after ng bagyuhan. At saka konting update na rin dito sa ating ampalayahan. So let's go guys. Our verse sa John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. So yun po. Huli nating vlog, kung napanood nyo po, ay about sa bagyong Agon, na maraming pininsala na halamanan din dito sa bayan ng San Juan, Batangas. At ako po dito sa Barangay Puting Buhangin, San Juan, Batangas ay nakaranas din. At kung napanood nyo sa previous vlog natin na talagang yung ating balag ay dapang-dapa, pero halos imposible na daw sabi ng ating batikang farmer. Awa ng Diyos, naibangon po natin uli. So yun po kasi yung kagandahan kapag ang balag mo ay katulad nitong aming balag na pwedeng ibaba. So gaya po nito, hindi siya nakabaon sa lupa. Kasi po pagka nakabaon niya sa lupa at itinumba ng bagyo, talagang mahihirapan ka ng itayo. Kasi halos mga nakapix kasi yung kalimitan kong napapanood din sa YouTube. Pag gumagawa sila ng balag, bawat poste ay doon nila itinatali. So ito po hindi. Kung mapansin nyo, ito nakatukod lang yan. Pwede natin tanggalin. Yan. Yan. So ayan po. Saan ba? Yun yung dulo. Ano ba? Hindi makita. Yan. Kita ka. Hindi makita. Ayan o, ang dulo. Yan ang dulo. Nakaangat sa lupa. Ito pa yung isa. Yan. Nakaangat. Baka sabihin nyo hindi ko naiangat. So lahat po yan. Ganyan. So atin ibabalik. Nasa na ba? Ito, ayan. Yan. At bali, ito nga pong ating balag na ito nung bali kinabukasan na may bagyo pa rin, ating pang naibaba. Yan. Awa ng Diyos, ngayon naka-recover na. At nasa stage na ulit tayo ng pagpapabunga. So awa ng Diyos, marami ang bunga. So bukas magpapalawit na uli. Ang dami nang pinapalawit. Ang daming palawitin. Praise the Lord. So yun po. Ang ganda ng talbos ko. Hindi ko na lang po na-vlog yung mga aming pag-aabono, pagpaparecover, at kung paano kami mag-spray din. Medyo busy. At tayo po ay may inaasikaso din. Yan, hindi tayo nakakapag-vlog na. So yun po, talagang ating inaalagaan ng maayos ngayon dahil pumapalo nga ng maganda ang presyuhan. Dahil siyempre yung mga nasalanta na halamanan, lalo na dito sa particular na itong ampalaya, dahil ampalayahan tanim natin. So ang ampalaya po kasi pagka itinanim mo ay nasa 35 to 45 days bago ka makapag-harvest. So ibig sabihin, meron tayong window na 35 days minimum para maabutan pa ng maganda yung presyo. At kaya tayo masigasig na maparecover ng ayos ng ating mga ampalaya. So yun guys, bali na tamaan tayo ng bagyong Agon nitong May 25, 26 yata nung bumagyo yon. Tapos bumagsak nga yung ating balag dun sa gitna. At nung bumagsak yon, syempre ay kapitasan pa noon, kaya marami ang medyo nalaglag. Tapos yun nga, bumagsak ang balag pero nakakapit pa rin yung bunga, kaya kahit pa paano may napitas pa tayo. So noong kinabukasan, kasi gabi nung bumagyo, tapos kinaumagahan,
ay pinitas na namin yung yung nakaligtas. Tapos hindi pala, bali ang nangyari, kinagabihan namitas kami kasama yung mga nalaglag kasi halos good pa rin naman yon, parang pinitas lang ng bagyo. At ang naging presyo noon, pag hindi ako nagkakamali, ay nasa 65 pa. Tapos kinabukasan naman pumitas uli kami. Yun naman yung talagang kapitasan yung natira sa taas ng puno ng ampalaya, at halos ganun pa rin, nasa 70 ganon ang bunga, ang presyo. At yun, after noon naging masigasig tayo na ibangon yung ating balag, lalong lalo na yung isang dapang-dapa na kung tutusin sinukuan na nung ating kasama dito, yung aking mentor, sinukuha na siya na hindi na daw may tatayo, pero awa ng Diyos nagawan pa rin natin ang paraan. So yun, and then yan, mamaya ipapakita ko rin sa inyo na awa ng Diyos nagawa yung ating balag. So yun, and eto medyo kukunti na lang din yung ating napipitas, pero ang kagandahan ito, nung June 1 yan, pumalo sa 100 pesos ang ampalaya. Yan, 100 ang kilo. So, nakapitas lang tayo ng 70 kilos. Tapos ang semi 55, naka 116, tapos 46.30 yan. Tapos after 3 days pumitas ulit tayo. Hindi pala to, sorry. June 4. Tama, June 4. June 4 2024, yan 86 naman na kilo, bumaba na, naging 90. Tapos yan 135.50, 52.27. Ito yung reject, ito yung semi. Tapos ito ngayon 110 kilo, yan ay June 8. June 8. Kanina lang, kanina pala. Kahapon kasi ngayon June 9. Yan. So yan 9350. So yan po yung ating naging benta nitong mga nakaraang 3 pitas. So kahit pa paano nakakabawi-bawi, pero hindi pa tayo sambot sa kapital. So yun po. Pero awa ng Diyos may mapipitas pa tayo at ating pang continuous na inalagaan. Kaya lang sa kasamaang palad, meron din tayong mga namamatay at marami rin po sila. Yan. Marami na rin namamatay kasi ito naman yung mga nababad din sa ulan nung kasagsagan nga ng bagyo. At yung iba ay talagang may sakit na yung lupa. Kasi nga yung lupa na to ay may mga sakit na rin. So marami rin namamatay na sa ngayon. At siguro panahon na para iba na muna nga uli ang itanim sa lupang ito. And marami rin namamatay, pero marami pa rin naman ang namumunga. At yun nga, kumbaga ang pagbabawian na lang natin is yung magandang presyo. Tapos yun pong nakita nyo na last vlog natin na itong gitnang balag na mula dun sa dulo na yon hanggang doon ay dapang-dapa. Halos nasa 3,000 square meter po yan. At ang nakatanim po diyan ay halos siguro nasa 1,000 or siguro 700 to 1,000 na puno. So imagine kung hindi natin na itayo yung balag, yung 700 to 1,000 na puno, magkano o ilan pa kaya yung maibubunga noon. Yung iba halos bago pa lang namumunga. Pero yun nga, ang bad news din naman ay marami ding namamatay nga. Gaya nito, sa linyang ito, mapansin nyo ito, halos ang dami nang namatay. So ang tanim dito sa isang linyang ito nasa 80. Pero parang ang namatay na dito nasa 50 to 60. So imagine yon, halos nasa 20 na lang yung natira sa 80. Tapos yun pa, yung ibang area yan, marami ring namamatay. So dito meron din na namamatay. Yan, so may namamatay doon, namamatay yung 3 na agad doon, 3, tapos dito naman hindi. Yan. And yun, awa ng Diyos ay itong balag na to na itayo natin. At yun nga, yung aking ipapakita sa inyo na presyuhan ng ampalaya ngayon
ay kasama ito sa napipitasan. So imagine kung hindi na ito na i-recover, kung hindi na ito na itaas, so wala na, hindi na natin mapipitas o mabebenta yung ganoon kadami o ganoon kakaunti ng ating ampalaya. At least nakakabawi-bawi pa, kasi sa ngayon hindi pa rin akit yung ating kapital dahil nga nagkaganito. So tuloy lang. So pagpaparecover naman natin, hindi natin na videohan, pero ang masasabi ko lang, kung sakali maka-experience kayo ng ganito, abunuhan nyo agad ng Nitrabor. Isang lata or 2 lata ng Nitrabor sa isang timbang tubig na nasa 16 to 20 liters. Tapos diligan nyo bawat puno ng 1 latang sardinas. Yan, pwede yon. O kaya baliktad naman, 1 latang sardinas na Nitrabor sa 16 to 20 liters na tubig. Tapos gamitin nyo yung 2 lata ng sardinas na pandilig kada puno. So yun po yung ginawa nating pamparecover. Tapos sinamahan din natin ng fungicide. Inihahalo na rin doon. 1 kutsarang fungicide doon sa timba. So yun po yung isa sa ating pagpaparecover. And yun, awa ng Diyos, kita nyo naman to. Yan, although maraming namatay, pero itong mga natira, yan, awa ng Diyos, marami ang ibinubunga. Yan, siguro by 2 to 3 weeks, marami-rami na itong mapipitas na to. Itong mga bunga na ito, maliliit pa. Good for 2 to 3 weeks pa ito. Yan. Madami silang papalawitin. Bukas ang trabaho ay magpapalawit ng bunga, dahil marami nga. Tsaka ang kahalagahan ng pagpapalawit ng bunga, para hindi siya maging baluktot, letter C, at tsaka para hindi sila kainin ng uod, kasi pag nakasampay diyan, kinakain ng uod. So yun lang po yung update, and I hope na makatulong sa inyo yung video na to. So yun po ang kahalagahan na ang ating balag ay maganda at pwedeng maibaba, kasi pagka ganitong bagyuhan, kumbaga matirang matibay talaga. Pagka natirang matibay ang iyong balag at nakasurvive ka, tatamaan mo talaga yung presyo, walang sala yon. So yun, hanggang dito na lang po muna. God bless sa ating lahat, at nawa ay may matutunan kayo sa mga video nating binabahagi. God bless, and to God be the glory. Bye bye.